Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay sigurado ka ba sa iyong kaligtasan? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa John chapter 10 verse 27 to 29. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "My sheep, listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my hand, Father's hand." Or sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Teaching number 1. Not all professions of faith are genuine conversions. Maraming tao ang nagsasabing sila ay Kristiyano o mananampalataya, ngunit hindi lahat ng pahayag ay sumasalamin sa isang tunay na pagbabago ng puso. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod, pakikinig sa tinig ng Panginoon at pagkilala sa Kanya bilang pastor. Teaching number 2. The true believers are preserved by God and will preserve in faith. Hindi natin kayang panatilihin ang ating kaligtasan sa sarili nating lakas. Ang Diyos mismo ang magpapanatili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ang sabi sa John 10:28, hindi sila kailan may mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking inuman. Teaching number 3. God secures our salvation and genuine fruit will show it. Ang katiyakan ng kaligtasan na hindi lang isang damdamin o ideya. Ito ay may ebidensya sa ating buhay. Kapag ang isang tao ay tunay iniligtas ng Diyos, makikita ito sa kanyang pagsunod sa bunga ng Espiritu at sa kabanalang dahan-dahang ipinapahayag sa kanyang buhay. Ang katiyakan na ito ay may kalakip na bunga, hindi o walang laman. Application number 1. Examine your faith to see if you are truly in Christ. Mahalaga ang pagsusuri ng sarili. Hindi upang mawalan ng tiwala, kundi upang tiyakin na ang ating pananampalataya ay tunay at hindi peke. Tanungin natin ang ating sarili kung nakikinig ba ako sa tinig ng Diyos. Ako ba ay sumusunod sa Kanya o may bunga ba ang kabanalan sa aking buhay? Application number 2. Endure in faith, trusting in God, sustaining grace. Sa kabila ng kahinaan, tukso at pagsubok, tayo ay tinatawag na magtiwala sa Diyos na nagsimula sa mabuting gawain sa atin at siya rin ang tatapos nito. Application number 3. Encourage others to pursue holiness, not false assurance. Sa ating mga kapwa mananampalataya, mahalaga na hikayatin natin silang lumakad sa kabanalan. Sa halip na manatili sa kasiguraduhan na walang ebidensyang makikita, ang tunay na pag-ibig ay hindi panandali ang pag-aliw, kundi ang pagtuturo sa tamang landas, at ang landas ng pagsunod ay tunay na relasyon kay Kristo. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.